Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Webes mga loads, no? So gravities ang ating news ngayon mga idol. At syempre, alam niyo na mga loads, no? So kasi medyo nag-drop yung market. Sabi ko sa inyo kagabi, 'di ba? Sino nakapag-short diyan, mga idol? Sino nakapag-position ng short? Saktong-sakto yung sinabi natin kagabi mga idol. So bago ang lahat ng ating update ngayon, alam niyo na, sana pa-like ng ating video. No, pagka-click nyo pa lang, like nyo na, idol. No, syempre sa mga gusto ng ganitong content, everyday news update, syempre trending news, global, crypto, subscribe na kayo sa ating channel, mga idol, nasa mid pa nga. So ayan ha. So punta muna tayo sa ating chart. So eto na, mga idol. So kita nyo na to ha. So actually, I'm disappointed kasi hindi ako ako yung nagsabi na magpo-position ako, hindi ako napag-position kasi kagabi nakidnap na naman ako, mga idol, no? So ayokong mag-position kapag wala ako sa bahay mga idol So nakidnap ako kagabi at ayun, medyo nabasag tayo ng madaling araw. So wala tayong position, hindi ako nakapag-position tinitignan ko na lang yung market yung chart Pero ngayon, tatry natin hapon kasi titignan natin ang 50% na ito. So kung titignan nyo mga idol, kanina pala nag-position na ako, nakita ko na yung 50% Sakto dito sa blue natin, no? Kita niyo yan mga idol. Ito yung 50% niyan, no? Yung ano na yan, yung position na yan. Okay? Yung dulo-dulo nito. No? So kung binasag niya yan, malamang yung ating mga support, mga lodi, no? So binasag niya yung support na to, which is ito yung 50%. And then ngayon, ano natin to, guhitan na natin. Uy, magpaguhit ka. Ayan. So, this time, babasagin niya to. So, aabot pa ba siya rito sa ating matinding isa pang support, mga idol? No? Pwede yan 1.3. No? So, psychological number, 1.3 muna. Mga 1 bago mag 1.2. Dito banda. So, ito na pala. Mga loads, no? So, pwede niya nang butasin to, mga idol, no? Tony kasi kagabi talaga sabi ko na napagastos pa ako, hindi pa ako naka-position, no? Imagine, no? Nagpa-kidnap ako. Gumastos na ako doon. Pero kung hindi ako nakidnap, mga idol, hindi hindi ako nakagastos, panalo pa sana ako ngayon, hindi pa masakit yung ulo ko, di ba? Pero grabe talaga. Wala Nakakasira talaga ng pagtitrade yung kay mga tropa Nakasira ng nasira ng adventure natin sa crypto yung mga tropa mga idol biglang nangingidnap mga lods So ayan pero okay lang mga lods, matindi naman yung nangyari, masaya naman. So ayun yung kapalit, no? Masaya and then talo. Hindi naman tayo talo. Hindi lang tayo nakapag-position. Actually panalo pa nga tayo sa position natin. Marami nagsasabi sa akin, tayo nasikunin mo na yan. Okay lang yun mga lods, no? Huwag kayo masyado mag-alala. Mga lodi, okay lang yan. Hindi tuloy na dagdagan yung ano natin. Yung inutang natin sa bangko ng Pilipinas. Sa bangko ng bahay namin, yung inutang natin, di ko tuloy na position. Ayan, sakto. So, kanina, sabi ko, bago to, kung mababasag to, magpo-position na ako kaya lang, ngayon na naman, hindi ko na naman nagawa. Sayang yung mga sinasabi ko, hindi ko nagagawa, mga idol. No? Sayang. Pero okay lang yan, mga lods, bawi tayo sa susunod na position. Mamaya, titignan natin. Pag tinignan ko sa 1 minute to, makakita ako ng ano dyan, chances ayan. Re-recover na sa 1 minute Pwede na ako maglong. Hindi pwede pala. Kasi nakalong na ako So kailangan ko lang talaga dito short. Pwede na ako mag-short dito mga lods Pero wag, no? Ito timing tayo, mga idol. Ako, pwede itong umabot dito mga idol Pero kung titignan nyo kasi yung mga history ng chart, lagi namang ganun, no? Tignan nyo dito sa banda dito. Di ba? Nung umangat siya, halimbawa ito, nung umangat siya, bumaba rin siya ng halos
lampas din ng 50%. Then naka-recover, bumaba. Kung dito ka naka-position halimbawa lang kung dito ka na-tsempohan mo tong pinakadulo na to, tas umangat, 'di ba? So biglang bumalik sa position mo, halos biglang bumalik sa position mo, and then consolidation, and then lumipad ulit. So pwedeng ganun din naman to, mga idol, no? Tapos tignan nyo nangyari, bumalik ulit siya sa position niya, and then lumipad dito, no? So yung ganitong position for me, kasi paano na siya kung titignan nyo itong mabuti sa 1 hour time frame, mga idol, hindi na siya, nawala na yung ano niya, yung pababa niya, mga loads, no? Nawala na break na So it's either pwede na siyang mag-conso dito, tas umangat na siya. Pwedeng ganun, mga idol, no? So wait lang natin, wag kayong manghinayang sa position ko. Ako nga hindi ako nanghihinayang di ba? So tignan na lang natin kung ano yung mga susunod na mangyayari dito, okay? So punta naman na tayo ngayon sa mga news natin, mga idol. Dahil ito yung pinaka-importante ngayong umaga. No, sa crypto bubble natin, syempre alam nyo na, negative tayo kasi pa-downtrend tayo ngayon. Sa day natin, ganun din. Pero sa week natin, medyo marami pa ring green. Okay? Sa month, nako, wala. Parehas lang. Diba? So mag-news na tayo. Ito na nga, mga lodi. Dahil nga, ang gulo ng mundo. Mga idol, may ceasefire, walang ceasefire. Kasali ba yung Lebanon? Hindi kasali yung Lebanon. So pero ito, mga lodi, ito sa tingin ko, yung sinabi dito ni Netanyahu, parang kontra sa US to kahit magkakampi sila. Benjamin Netanyahu rejects President Trump's ceasefire and says the war will continue against Iran at any time he chooses. No, kumbaga, sabi ni Netanyahu, walang ceasefire sa akin. Pag gusto kong girahin yung Iran, gusto ko, gagawin ko. Netanyahu says he will achieve his objectives through further military action under his command. We are ready to resume the fighting at any moment. Our finger is on the trigger, mga idol. So laging ready yung Israel para bakbakan yung mga kalaban niya dyan sa Middle East, mga lodi. Walang makakapigil na ceasefire. Sabihin ni Trump, ceasefire. Sabihin ni Netanyahu, ceasefire, sino ka ba? Ang layo-layo mo sa amin Kasi ikaw magsasabi ng ceasefire, kami yung binabakbakan lagi, hindi ka naman binabakbakan. Di ba? So, di ba nung oras lang ang pagitan pagkatapos i-announce ni Trump ang ceasefire, binakbakan niya yung Lebanon. Di ba? So, sabi nga dito, update ito yung nangyari ngayon, simula kagabi. The Hormuz situation just hit a new level, mga idol. The last 12 hours change everything. Iran, dahil nga nagkaroon ng ceasefire, Iran opened the Strait of Hormuz this morning under ceasefire. 2 oil tanker passed through safely. So may mga nakadaan na 2 oil tanker. Israel launched 100 plus strikes on Lebanon hours later, biggest attack. Hours later, kumbaga, pagkatapos ng ceasefire, biglang nagpakawala ng 100 missile o strike sa Lebanon yung Israel. The biggest attack since the war began. Imagine nung ceasefire niya pa pinakawalan yung biggest attack niya since the war began. 112 killed in one strike, mga idol. Ayan yan mga loads, no? Sinabi. So may namang namatay sa Lebanon. Iran reclosed the Strait of Hormuz kasi inatake, nang atake. Kala ko ba ceasefire? So sinara ulit. No, reclose the Strait of Hormuz, all tanker traffic stop ulit. No, kasi nga, kala ko ba ceasefire tapos inatake niyo yung Lebanon. 'Di ba? Iran is mulling withdrawal from the ceasefire entirely. Ayan Iran mismo ayaw na nila ng ceasefire. Kaya siguro bumaba yung market. So nasabi na natin to kagabi. No, naramdaman na natin na medyo magda-drop yung market. Kaya nga sabi ko that mag-short tayo. Kaya lang nakidnap ako Al Jazeera confirmed. So ayan niya, kinonfirm na ayaw na ng Iran doon o nag-withdrawal sila sa ceasefire, nag-withdraw sila. Iranian armed forces are now identifying targets inside Israel. So ngayon, binabakbakan ulit ng Iran yung Israel. Oil had plunged 19% this morning on ceasefire news. So bumaba yung presyo ng langis mga loads. Nung tumaas yung crypto, bumaba yung nung nag-announce ng ceasefire, nag-up yung market ng crypto natin, di ba? Pero tapos bumaba yung presyo ng langis. Pero ngayon, biggest drop since 2020 pa nga yan, yung bagsak na yan kasi 19%. Pero ngayon, now uncertainty is back, no? So back na ulit kasi nga nawala na yung ceasefire
Pete Hegseth said Iran begged for ceasefire. Si Pete Hegseth nagsabi niyan. Iran is now preparing to walk away from it. So ito na mga loads, no? Nung sinasabi nila na nagmamakaawa sa ceasefire, pero ngayon ayaw na ng Iran ng ceasefire. Ayaw na namin, no? Ano, bayabas yung kampi nyo eh. Diba? Sabi nyo ceasefire, tapos inatake yung Lebanon. O, di ba? 150 plus vessels stranded at peak of earlier closure. Traffic collapse from 150 days to fewer than 20. Alam nyo, nagbigay pa naman ng kaya wag nating asahan yung mga bali-balita dyan sa sa Strait of Hormuz, mga lodi, o yung sinasabi ni Trump. Wag kayong umasa dyan. Pag sinabi na 2 weeks ceasefire, wala yun. Kalokohan yun, mga idol. So dito sa atin sa Pilipinas, binalita na merong 2 weeks ceasefire, ngayon wala na. Di ba binalita, nagsalita pa nga naglabas pa nga ng video si Bongbong na mukhang green screen, di ba? Naglabas pa siya ng video na aasa tayo dun sa aasa ba o hindi aasa, nakalimutan ko na. Basta yun na sasamantalahin natin yung 2 weeks ceasefire para makapag ng mga oil, something like that. Paano nga yun? Wala pa nga isang araw na wala na yung ceasefire, mga lods, no? So ano mangyayari ngayon? California gas at $6 per gallon. Philippines on 4 days work week, mga idol, no? Sobrang mahal na yan, 4 days na. Japan releasing emergency reserve. Nag-release na ng emergency reserve yung Japan kasi nahihirapan na sila mag-angkat, mga lodi. Ramdam na yan. The ceasefire lasted 12 hours lang. The strait that carries 20% of the world's oil is closed again. No sign of reopening. Ayan, mga lodi, no? Anong mangyayari ngayon, mga idol? Kaya siguro nag-drop ulit yung market. So sabi nga natin, mga lodi, walang kwenta yung analysis mo, yung TATA mo pag biglang may mga ganitong news. Diba? So ngayon, bumagsak to. Si Trump tahimik pa Isang araw siyang hindi at di ko alam wala siyang comment dun sa mga ceasefire Meron pala, ito, babasahin natin, sorry. Meron pala. Ito. Hindi yan. Mamaya pa yon dito kay Babes. Ito muna. Dahil nga inaatake ng Israel yung Lebanon, di ba? Merong napatay, mga lods, na reporter. Israel just murdered an Al Jazeera reporter that just landed in Gaza. What the F? This shit is just getting worse. Ayan mga lods. So Israel, syempre may mga nadamay na reporter at ayun nga, nasawi, mga lodi. So hindi yan maganda, mga idol, no? Imagine, paano kung sa atin yan, wag naman sana, no? Halimbawa, may reporter na isa sa mga mainstream media natin, no? Nagko-cover niyang mga pangyayari dyan sa Middle East, tapos nadamay. So syempre masama yung loob natin dyan, mga idol. Syempre, di ba, kababayan natin yun, nakikita natin yun sa balita everyday, tapos madadamay dyan. Nako, anong mangyayari pagka ganyan, mga lodi? So masama yan, and hindi, nakakalungkot, mga idol, no? So ito na ang sinabi ni Daddy Trump, mga lodi. Dito na tayo. Sabi niya, President Secretary, the Iranians originally put forward a 10-point plan that was fundamentally unserious. So meron daw plano yung Iranian, no, nilatag na hindi naman seryoso, unacceptable and completely discarded. Di ba? It was literally thrown in the garbage by President Trump and his negotiating team. So tinapon ni Trump, binaliwala niya yung nilatag na 10 point plan ng Iran. Hindi niya pinansin, kumbaga tinapon niya, binaliwala niya, binasura. Binasura. Many outlets in the room have falsely reported on that plan as being acceptable to the United States. And that is false, no? Kasi kumbaga, di ba naglatag yung Iran ng ganito ganyan, 10 plano, no? Na ganito yung sanction, na wala ng gera, etc. Yung 10 na yon na nilatag ng Iran para parang kondisyon ng Iran sa US yun, binasura ni Trump yun. Pero yung mga mainstream media sa US, inaccept yun. Kumbaga parang sinabi na tama yung balita na yun, o inaccept ng US yun, mga lodi. So nagalit si Trump doon, fake news yun, sinabi ni Trump, no? Hindi ko tinanggap yan, binasura ko yan.
Parang ganyan yung sinabi ni Trump. Pero yung ibang mga mainstream, ang sinabi tinanggap daw yun. The president red lines, namely the end of Iranian enrichment in Iran, have not changed. So ganun pa rin. No, yung plano ni Trump, yung sinabi ni Trump na dun sa may Iran enrichment, mga idol, ganun pa rin yung thoughts, yung ano niya ron, yung Choy, pahinga ako, Choy, ito, pagtapos, ha. Ganun pa rin yung kanyang stand. And the idea that Trump would ever accept an Iranian wish list as a deal is completely absurd. So kahit kailan daw hindi tatanggap si Trump ng yung wish list ng Iran. The president will only make a deal that serves in the best interest of the United States of America. Oh, yan. Aham. So ayun yung parang message na ginawa ni Secretary Caroline Leavitt. So wala talaga naniniwala sa ceasefire, mga idol, no? Breaking: President Trump just lashed out at NATO following his lengthened meeting with NATO Secretary General Mark Rutte. In retaliation, President Trump might be going after Greenland. So imagine mga idol, hindi pa tapos yung Iran, no? Meron na namang gustong kunin si Trump yung Greenland, mga idol. At sinabi niya sa NATO na bahala kayo sa buhay niyo, wala akong pakialam sa inyo. Sabi dito ni Trump, NATO wasn't there when we need them. Kumbaga hindi naman nila tayo tinulungan nung kailangan natin sila. And they won't be there if we need them again. At pag kinailangan natin sila, hindi pa rin sila darating, mga idol. Remember Greenland? That big, poorly run piece of ice. Kala ko piece of S sabi niya ganyan. So, may balak pa to. May hidden plan to si Daddy Trump, mga lodi, no? Siguro after ng Iran, marami to mga idol, after ng Iran, pagtatapusin niya, siguro nagpapahinga lang si Daddy ngayon. After ng Iran, sunod dyan Cuba and Greenland. So marami siyang gusto mga idol. Hanggang kailan to matatapos, mga lodi? Ayan ang tanong dyan, mga lodi. Kasi sabihin na natin ngayon, April. Sa tingin nyo, hanggang kailan tatagal yung bakbakan dyan sa Middle East, mga lodi? Dahil makaka-apekto yan sa globally. So hindi yan sa tingin ko lang, hindi yan tatagal ng taon. Hanggang kailan ba si Daddy Trump? Di ba hanggang 2028 yan? So sa pagkakaalam ko, tama ba? 2028? Ayun na ata, 6 years 4 years 2025. 6, 27, 28. So 28 nga, 2028. So yung kung hindi aabot ng taon yung bakbakan dyan sa Iran at matatapos din yan, sunod na yan Cuba. At yung Cuba, sa tingin ko mabilis lang yun. At ang pinakamatinding laban ni Trump dyan is yung Greenland, kasi ang kalaban niya na dyan is NATO, mga lodi, no? So ayun ang abangan natin, ang quest ni Trump bilang isang presidente, no? Grabe, umupo si Trump para manakop, no? Grabe yan, mga lodi. Eto, maganda tong news na to, mga idol. Kahapon to Sabi dito, while the world awaits the outbreak of hell in Iran, a truly terrifying hell erupted in a warehouse on Ontario, California, where firefighters are being mobilized to try to control it. So sobrang laki nito, mga idol, nitong sunog na yan. Sobrang laki ng pabrika na warehouse na yan. Isa yan sa pinakamalaking warehouse, mga lodi, sa buong mundo. At nasunog. Tingnan nyo, sobrang laki. Mga idol, tingnan nyo yung fire truck. Dapat dyan water truck hindi yung fire wala namang fire sa truck So tingnan nyo yung mga sobrang laki, di ba? At ang salarin ay matindi, mga lodi. Ito yung salarin, mga lodi. Binidyo niya pa bago niya sunugin, mga lodi. Sabi dito, disgruntled employee starts a massive fire at a 1.2 million square foot warehouse in Ontario, California. Sobrang laki nun. 29 years old, Chamel Abdul Karim
was arrested on arson charge for setting a Kimberly Clark warehouse on fire. No, pakinggan nga natin, hindi ko kasi ito napanood mga lodi Baka may sinasabi siya, no? Tingnan natin. Should have paid us enough to fucking live. You know, we may not get paid enough to fucking live, but these bitches dirt cheap. So sinasabi niya rito, hindi sila binabayaran ng tama. Sabi niya kung binabayaran niyo lang kami para ayun yung mabuhay lang kami. Pero hindi diba? All you had to do was pay us enough to live. All you had to do was pay us enough to fucking live. All you had to do was pay us enough to live. There goes your inventory. So, ganun. O, yung sinabi niya, mga idol, no? All you have to effing do is pay us enough to live. Ayun sinabi niya, no? Abdul Karim apparently filmed himself on Instagram setting toilet paper packages in the warehouse on fire. You may not pay us enough to effing live, but this bitches dirt cheap. Yung ano yun, yung ano niya. There goes your inventory, sabi ni Abdul Karim apparently said. All you had to do is pay us enough to live. All you had to do was pay us enough to effing live, sabi niya. The warehouse is in the size of 11 city blocks. In total, 175 firefighters and 20 engines were on the scene trying to put the fire out. No one was injured naman, mga idol. Pero sobrang laki ng damage niyan, mga lodi, no? So sobrang laki ng nalugi o ano ng future ng warehouse na yan, mga lodi, at yung mga nandyan sa loob. Sobrang laki ng tinalo nila dyan, mga lodi, kung sino man ang mga nag-investor dyan, sino man may-ari niyan, talagang wala na. Ubus, naghihirap bigla. So hindi nyo kami binabayaran ng tama, maghirap tayo lahat sabay-sabay. O ayun yung nangyari. Grabe, no? Hindi ko sinasabing tama yung ginawa niya, maling-mali po yun. Arson yun, mga lodi, heinous crime yan. No? Arson, heinous crime po yan. Mababa ano dyan, reclusion perpetua dyan, mga idol. Diba? So depende kung ayun yung ano sa kanya, ayun yung hatol sa kanya dyan. At malamang doon na siya tatanda na siya sa kulungan sa ginawa niya na yan. Pero syempre ginawa niya yan, meron siyang purpose, meron siyang gustong ipahatid. So ayun, siguro yung mga katrabaho niya dyan nagpasalamat sa kanya, hindi natin alam, no? Pero siguro yung iba hindi rin, kasi ayun, nawawalan sila ng trabaho. So ibig sabihin, marami nagrereklamo rito, mga lods, dahil di sila binabayaran ng tama, and then sinunog niya, so nawalan sila, marami rin nawalan ng trabaho. Hanap na lang sila ibang trabaho, ganun yung mangyayari. At eto, mga lods, YouTube removes Bitcoin.com's 10 years old channel for harmful and dangerous content. So tinanggal ng YouTube yung channel ng Bitcoin.com na 10 years old na, mga idol, no? Tapos YouTube terminated Bitcoin.com's channel overnight, citing harmful and dangerous content. The company said it received no prior strikes, no warning, and no explanations. Its appeal was rejected. The channel had been active since 2015, covering Bitcoin education, wallet tutorials, and crypto news. So ayan yung mga laman ng content ng Bitcoin.com. Pero bigla silang ni-remove, no? Wala man lang strike, wala man lang warning, mga lodi, bigla na lang silang wala man lang paliwanag, ayan bigla na lang silang ni-remove. Bitcoin.com confirmed that removal on X, noting that YouTube continues to run crypto scams ads the platform while removing legitimate educational content. The takedown was part of a broader wave that hit multiple crypto creator channels on the same day, all plagued under the same policy with no advance notice. So hindi lang Bitcoin yung tinamaan, maraming crypto content creator channel, no? Crypto creator channel
ang nawala, no? Buti hindi tayo nawala. Ba't kaya, no? O ayan, siguro yung mga hindi natin alam kasi wala na silang notice eh. Bigla ka na lang nilang i-remove mga idol. So matindi yun, nakakagulat yun at nakakatakot yun, mga idol. Bigla ka na lang mawawala yung channel mo na pinaghirapan mo. Ay, nakakaiyak yun, min. Di ba? So, hindi ko alam ba't ganyan. YouTube has a history of mass plugging crypto channel. Similar purge occurred in December 2019, June 2020, and May 2025. The removals often reverse days later after public backlash. YouTube has not commented on the latest wave. So, pag pumunta ka sa bitcoin.com ngayon, ay hindi to. Yung ano nila, channel nila. Andito ba yung channel nila? Ayan. So, kung makikita nyo, ito nag-ano sila, tawag dito, nagreklamo, nag-appeal. Hi, hindi, ito yung pala yung message ng YouTube sa kanila. Hi, Bitcoin.com, official channel, we have review your appeal for the following. O yan, channel Bitcoin. We review your channel carefully and have confirmed that it violates our harmful and dangerous policy. We know this is probably disappointing news, but it's our job to make sure that YouTube is a safe place for all. How's a figure channel? You want to think? Oh, yan. So, nag-appeal sila pero wala pang positive. No? Wala pa. Hindi pa sila inaano. YouTube deleted channel for being harmful and dangerous. Our content is 2015. Education. Ayan. Wallet tutorial, objective news. YouTube contents, crypto scams, ads running 24 hours with zero moderation. Appeal rejected, no strikes, no explanation, etc. etc. So, ayun mga Lodi, no? Nako. Naalala niyo yung idol natin, si Edo Parina, mga Lodi. Ganon din ginawa ng YouTube sa kanya, sa channel niya. Ganon din dito sa X, na wala rin siya dito sa X. Yung nagko-content ng XRP. Nako, kakatakot mga idol, no? Mahirap yung ganyan, wala kang control. Paano kung ito na lang yung pinagkakitaan mo? O tulad ko, halimbawa, o mawala yung channel ko, di yari tayo niyan, mga Lodi. Malungkot tayo niyan. No? So ito naman mga Lods, no? Isa pang trending news ngayon, yung Pepe. Sino may Pepe diyan, mga Lodi? Na coins Timing is wild. Pepe ETF filed during global chaos, no? So nag-filed, no, ng ETF, no, ng Pepe ETF kung kailan na meron tayong magulo ngayon. War headlines, oil swings, macro uncertainty, and now a Pepe ETF filing hits the SEC. You don't have to believe it. You don't have to believe in meme coins to see what this means. The market keeps pushing forward no matter the backdrop, no? So kahit na medyo marami pa ring nangyayari ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung crypto, mga Lods, no? Intindi ng Pepe ito, si Brian Armstrong, mga Lodi, no? Meron siyang comment. The headline says it all. White House economist says stablecoin rewards won't harm banks. So ayun sinabi ni Brian Armstrong, no? The stablecoin rewards won't harm banks. So tignan natin kung ano yung sinabi dito. Coinbase CEO na si Brian Armstrong ay tumututol sa isang panukalang batas na tinatawag na Clarity Act. Ang Clarity Act ay may compromise tungkol sa stablecoin yields rewards, no? Ito yung interest o kita na makukuha mo kapag hawak mo ang stablecoin tulad ng USDC o USDT. Matagal nang nilalaban ng malalaking bangko ang pagbibigay ng yield sa stablecoins dahil sinasabi nila na makakasama daw ito sa kanila, mawawala daw ang ng pera ang transaksyon sa banks. Traditional banks pala. Pero ngayon, may report mula sa White House economist na nagsasabi na hindi naman talaga makakasama ng malaki sa mga bangko ang stablecoin rewards. Dahil dito, mas lalong tumibay ang paninindigan ni Brian Armstrong at Coinbase na hindi nila gustong tanggapin ang compromise sa batas. Gusto nilang payagan ang pool yield para sa stablecoin. So, dahil sinabi ng White House to, mga Lodi, lumakas tuloy yung loob ni Brian Armstrong na i-push yung yield, no? Na pwedeng magkaroon ng yield, pwedeng magkaroon ng tawag dito, ng rewards, no?
yung mga idle na stablecoin, lalong nagkaroon ng si Brian Armstrong, lalong lumakas yung loob niya kasi nga White House na mismo nagsabi na hindi masasaktan yung mga bangko. Kung mananalo ang pro-yield side tulad ng Coinbase, mas maraming kita ang pwedeng kitain ng mga tao sa pag-hold ng stablecoin. Parang high interest saving account pero sa crypto. Tama yun mga lodi. Kasi kung sa bangko, 0 point something lang, no, yung tubo mo. Pero pag sa crypto ka naman, nasa 4 to 8%. Imagine, ang laki nun. Di ba? Halos nag 10x o 8x o kung ilan man, no, yung tubo mo pag sa crypto mo nilagay. Nang walang ginagawa. Ayun yung ayaw ng bangko, mga lodi, no? Na tumutubo yung pera mo nang walang ginagawa. Ang suggestion kasi ng bangko diyan, pwedeng tumubo yung pera mong stablecoin pero dapat active siya. Meron siyang ginagawa, mga lodi, hindi yung na-idle lang, yung kumbaga nakatambak lang. Sa madaling sabi, pumapalag si Coinbase sa mga bangko at ginagamit nila ang report ng White House para patunayan na mali ang argumento ng mga bangko laban sa stablecoin yield. So nagkalakas patuloy ng loob ngayon si Brian Armstrong, mga lods, no? Na lalong pumalag dahil may kampi siya yung White House. Okay? So ayun yung malupit na news natin ngayong umaga, mga lods, no? So ito, pahabol na news. Major breaking. Pakistan just said it directly. The ceasefire included Lebanon. Ano yun? Hindi kasama yung Lebanon? Not implied, not assumed, not lost in translation included. Pakistan Prime Minister put it in the announcement in writing with US involvement. O yan mga lodi. Baka mayroon pang pahabol na news. Ito, 1 hour ago. JP Morgan fears blockchain-based competitors. So, natatakot na yung mga bangko talaga dyan. Ripple X CTO Joel Katz says, even if Adam Back is Satoshi, nobody alive has access to the key. Totoo ba yun? Ang lupit na ito As the conversation turns to whether Adam Back could be Satoshi Nakamoto, Ripple X CTO board member Joel Katz says, the much bigger issue may be this. It does seem likely that whoever Satoshi Nakamoto is or was, nobody alive today has access to the key. Even if Adam Back is Satoshi, mga idol, no? That does not mean the coin can move. Does that not mean the key still exists? And does that not mean the market ever sees the BTC again? What if being hidden or not just for security and privacy but for embarrassment of losing keys? Nako, patay tayo dyan. Kaya sabi dito ni Jos Barro, what if he is Satoshi Nakamoto but also he lost the keys? A super embarrassing fact he doesn't want to admit. No, pwede yun, no? Kasi pwedeng kung sino man si Satoshi, halimbawa si David Cho si Satoshi o kaya si Adam Back si Satoshi, pero hindi niya magalaw yung 1 million o yung 1.1 million Bitcoin kasi nawala niya na yung keys. Hindi niya na matandaan, hindi niya na kayang buksan yung keys. So, hindi niya na lang aaminin na si Satoshi kasi kung aaminin niya yon, embarrassment sa kanya yon kasi nga nawala niya yung keys. Ikaw si Satoshi tapos nawala mo yung yung key ng ng coins mo, token mo. Nakakahiya 'yun. 'Di ba? So mas magandang wag mo na lang aminin. Mas maganda na sabihin mo na lang na hindi ako 'yon. Mas maganda na walang nakakaalam kung sino si Satoshi. Ganoon na lang yung mga reason mo. Pero kung totoo, ikaw talaga si Satoshi kaya lang nakalimutan mo yung key phrase mo para buksan yung 1.1 million na Bitcoin. Na kulit nun It doesn't seem to show in any way that he is worth $70 billion. In fact, he seems to be hustling and scrapping together funds from VCs for his company. So, ibig sabihin, kahit siya si Satoshi Nakamoto, hindi siya mukhang si Satoshi. Kasi kung siya si Satoshi, that big time siya Para ngayon naghahanap pa siya ng funds. Kumbaga hindi siya talaga mukhang si Satoshi. Sabi dito ni David Schwal, it doesn't seem like that whoever Satoshi Nakamoto is or was, nobody alive today has access to the key. So wala nang ayun yung matindi dito, mga lodi, no? Pwedeng si David Schwal si Satoshi, pwedeng si Adam Back,
pero wala nang nakakaalam sa kanila. Siguro, nung ginagawa nila yung Bitcoin, ano nila yon, no? O sige, kasi ako naniniwala ako na hindi lang isang tao gumawa ng Bitcoin mga lodi. So, ano na natin, itabi natin tong yung 1.1 million na Bitcoin. No, pero hindi na natin gagalawin 'yan. So dahil nga hindi ang usapan nila hindi gagalawin, binaliwala na nila hanggang nakalimutan na nila yung keys, no? Hindi nila alam na talaga magiging worth $70 billion yung 1.1 million na Bitcoin na 'yon. So kung sino man sa akin si Satoshi, wag mo na lang aminin kasi baka kulitin ka pa. Oy, ko si Satoshi, i-open mo na yung 1.1 million na Bitcoin. Eh wala na nga, hindi nga namin alam eh. Nawala na. So, mas maganda wag na lang nating aminin kung sino si Satoshi para manatili siyang hidden. Manatiling tago yung katangahan natin lahat. Pwedeng ganun, mga idol. Oh my goodness. Grabe. Ang lupit nun Buti nabasa natin tong news na to. Naragis yan bago tayo magtapos. So, okay. Ayun yung ating news ngayong umaga, di ba? Ang lupit, di ba? Mga idol. So, sana na-enjoy nyo Kung na-enjoy nyo, syempre alam nyo na like nyo yung video natin, subscribe sa hindi pa nakasubscribe mga idol. Check nyo lahat ng link dyan sa description sa baba ng video natin, okay? At sa mga wala pang crypto exchange mga lods is tignan nyo yung link natin dyan sa baba ng video natin at register kayo sa BitGet, okay? So ayun yung news natin mga Lodi. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up? Subscribe Gaming at subscribe si Jeblo. If you want to subscribe to me, it's in link in description. Also, you need to buy the House of Leather. It's also in the link in description. But yeah. Okay, go to House of Leather. What am I gonna say? Oh yeah, you can choose colors: black, brown. red. This red? Yes, something like this. Oh, there is a red, so you need to buy the red one too. So you need for wearing and of course to beat your children.